Hangin. Malamig na hangin ang unang humampas sa kanyang muka. Pagkatapos ay ang nakabibinging katahimikan. Isang saglit, nakatayo pa si Doña Rosario Villaverde sa matigas na lupa ng Batangas, pinagmamasdan ng asul na dagat sa ilalim ng talampas. Sa isang iglap, wala na siyang natatapakan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang paghila sa kanya ng hangin pababa, palayo sa mundo na matagal niyang pinagharian. Walang sigaw na kumawala sa kanyang mga labi. Tila ninakaw ng gulat ang kanyang tinig. Sa pagitan ng bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabog sa kanyang dibdib, bumagal ang lahat. Ang imahe ng kanyang manugang na si Eileen ang unang lumitaw sa kanyang isipan. Ang nangiti nito kanina. Isang perpektong ngiti na hindi kailanman umabot sa mga mata. Mga matang kasing lamig ng brilyanteng suot nito sa daliri. Para sa pamilya, Mama, sabi ni Eileen kanina habang inaayos ang scarf sa leeg ni Rosario. Isang family bonding para makabawi kami ni Enrique sa inyo. Isang kasinungalingan. Naramdaman ni Rosario ang lason sa bawat salitang yon. Ngunit hinayaan niya. Hinayaan niya dahil sa tabi ni Eileen ay ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak. Enrique. Ang imahe naman ng kanyang anak ang sumunod. Si Enrique, na may mga luhang namumuo sa mga mata, ay niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na hindi niya naramdaman mula rito sa loob ng maraming taon. Isang yakap na sa isang sandali ay nagbigay sa kanya ng init, ng pag-asa na marahil mayroon pa ring natitira. Ngunit ang yakap ay humigpit ng hindi tama. Hindi ito yakap ng pagmamahal. Ito ay isang pagpigil. At sa likod ng kanyang tainga, isang bulong ang kanyang narinig. Halos kinakain ng ugong ng hangin. Patawad, Mama. Iyon pala ang huling mga salita. Ang basbas bago ang pagtataksil. Naramdaman niya muli ang alaala ng puwersa sa kanyang likuran. Hindi malakas, ngunit sapat na. Isang kalkuladong tulak mula kay Eileen habang si Enrique ay pinipigilan siyang makakilos. Ang perpektong sabuatan, ang huling yakap ng kanyang anak, ay ang simula pala ng kanyang katapusan. Ang tangi niyang nagawa ay mapatingin sa kanilang mga mukha bago siya tuluyang mahulog. Si Enrique, umiiyak ngunit hindi gumagalaw para sagipin siya. At si Eileen, na may blankong ekspresyon na parang nanonood lang ng isang pelikula. Walang awa, walang pagsisisi. Ang tawag sa kanyang abogado kaninang umaga ay naglaro sa kanyang isipan. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong ni attorney. Ang buong Villaverde Empire. Sa charity? Tapusin mo na lang ang papeles. Attorney Gomez, sagot niya, malamig at desidido. Panahon na para linisin ang ilang mga bagay. Akala niya, ang desisyong iyong yun, ang magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit yon pala ang pumirma sa kanyang sentensya ng kamatayan. Napakabilis ng lahat. Ang lupa at bato ng talampas ay mabilis na lumalayo sa kanyang paningin. Pinapalitan ng madilim at nagngangalit na tubig sa ibaba. Ang ginintuang penthouse niya sa Makati. Ang mga board meeting. Ang takot sa mata ng kanyang mga empleyado. Lahat ay naglaho na parang bula. Sa huling sandali ng kanyang pagbagsak, wala na ang yaman. Wala na ang kapangyarihan. Wala na ang pangalang Doña Rosario Villaverde. Ang natira na lang ay ang pakiramdam ng isang ina na sinaksak sa likod ng sarili niyang dugo. Ang dilim ay unti-unting nilalamon ang kanyang paningin. At sa gitna ng ugong ng hangin at papalapit na lagaslas ng alon, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na hinding-hindi na niya masasabi ng malakas. Bakit, anak ko? Katahimikan. Iyon ang pumalit sa malakas na ugong ng hangin. Isang katahimikan na mas nakabibingi, mas mabigat. Pinanood ni Eileen ang pwesto kung saan huling nakatayo si Doña Rosario. Wala na. Blanko. Tila isang ilusyon lang ang lahat. Sa tabi niya,
Isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Isang hikbi. Pagkatapos ay isang hagulgol. Anong, anong ginawa natin? Humahagulgol si Enrique, napaluhod sa lupa. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mama, si Mama. Naramdaman ni Eileen ang pag-akyat ng inis sa kanyang lalamunan. Ganito pala. Ganito pala siya kahina. Sa lahat ng pagpaplano, sa lahat ng pag-e-ensayo, sa isang iglap ay bibigay din pala siya. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Plak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Enrique. Napahinto ito sa pag-iyak, gulat na napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Malamig ang mga mata ni Eileen. Walang emosyon. Tumayo ka. Utos niya. Ang bawat salita ay tila patalim. Huwag kang umarte na parang bata. Tapos na. Wala na tayong babalikan. Pero si Mama, wala na ang mama mo. Sigaw ni Eileen, mas malakas ngayon. At kung gusto mong hindi tayo sumunod sa kanya sa ilalim ng talampas na yan, aayusin mo ang sarili mo. Ngayon, iiyak ka, pero iiyak ka sa tamang dahilan. Iiyak ka na parang nawalan ka ng isang ina, hindi dahil sa konsensya mo. Naiintindihan mo? Nanginginig na tumango si Enrique, para siyang isang basang sisiw na naliligaw sa ulan. Kinuha ni Eileen ang kanyang cellphone, huminga ng malalim, at pinindot ang numero ng emergency services. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang kanyang boses ay biglang nabasag. Puno ng takot at pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. Tulong. Tulong po. Humihikbi niyang sabi. Yung mother-in-law ko po. Si Rosario Villaverde. Nandito kami sa may talampas sa Batangas. Bigla na lang po siyang nawala. Hindi po namin siya makita. Nahulog po yata siya. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may tamang bigat, tamang panginginig. Habang kausap ang operator, ang mga mata niya ay nakatitig kay Enrique, nagbibigay ng silent na utos. Umarte ka. Pagkatapos ng tawag, hinila niya si Enrique patayo. Halika na. Kailangan na nating bumalik sa kotse. Dadating na sila. Tandaan mo, wala tayong nakita. Naglalakad lang tayo. Tapos paglingon natin, wala na siya. Sa loob ng sasakyan habang pabalik ng Maynila, walang nagsasalita. Tanging ang mahinang pag-iyak na lang ni Enrique ang maririnig. Si Eileen naman ay nakatingin sa labas ng bintana, sa mga tanawing mabilis na lumilipas. Hindi ang dagat o ang mga puno ang nakikita niya, kundi mga numero. Mga numero na may maraming zero sa dulo. Ang utang niya sa mga taong hindi marunong magpatawad. Ang mga tawag sa hating gabi na nagbabanta sa kanyang buhay. Ang pagtulak kay Rosario ay hindi lang dahil sa kasakiman. Iyon ay para mabuhay. Ginawa natin to para sa atin, Enrique. Bulong niya, hinawakan ang kamay ng asawa. Malamig ito at nanginginig. Para sa kinabukasan mo natin. Malaya ka na sa kanya, malaya na tayo. Pagdating nila sa kanilang mansyon sa Makati, sinalubong agad sila ng mga katulong na may pag-aalala. Agad na kumalat ang balita. Iniwan ni Eileen si Enrique sa sala at mabilis na umakyat sa kanilang kwarto. Pumasok siya sa banyo at nilak ang pinto. Humarap siya sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay may magulong buhok, maputlang balat, at mga matang namumugto. Mukha siyang biktima. Mukha siyang nagluluksa. Ngunit unti-unti, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang maliit na ngiti sa simula, na lumaki at naging isang nangiting tagumpay. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ako na ngayon ang Donya, sabi niya sa sarili. Ako na ang Reyna. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim, pinawi ang nangiti at muling nag-focus. Piniga niya ang kanyang mga mata hanggang sa mamula ito at sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak. Pagkatapos ay isa pa. Tama na to. Kinabukasan,
humarap sila sa media. Isang press conference na ginanap sa lobby ng Villaverde Tower. Ang mga kamera ay kumikislap na parang mga alitaptap. Si Eileen, suot ang isang simpleng itim na bestida, ay mukhang mahina at kaawa-awa. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Enrique na nakatulala lang at mukhang wala sa sarili. Perpekto. Nang matapos ang press con, bumalik sila sa opisina ni Rosario. Ang dating opisina ni Rosario. Umupo si Eileen sa malaking leather na upuan sa likod ng malawak na mahogany desk. Napapikit siya. Ninanamnamang sandali. Ang amoy ng kapangyarihan. Sa wakas, akin na ang lahat. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng pagring ng kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen. Attorney Gomez. Biglang kumabog ang dibdib ni Eileen. Bakit tumatawag ang abogado? Hinayaan niya itong magring ng ilang beses. Nag-iisip. Dapat ba niyang sagutin? O mas magmumukha siyang nagluluksa kung hindi niya papansinin? Sa huli, nanaigang kaba. Sinagot niya ito. Inihahanda muli ang kanyang basag na boses. Hello, attorney? Eileen, I'm so sorry for your loss. Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay formal at walang emosyon. I know this is a difficult time, but I need to inform you. There will be an emergency meeting tomorrow morning for the reading of the preliminary will. Napatayo si Eileen. Di ba? Di ba dapat hintayin muna nating matagpuan ang katawan niya? Standard procedure, I'm afraid. Doña Rosario was very clear about her instructions. See you tomorrow at 9. At ibinaba na nito ang telepono. Nabitawan ni Eileen ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Instructions. Anong instructions? Posible kayang naisapinal niya ang pagbabago sa testamento bago sila umalis? Kung ganoon, lahat ng ito ay walang silbi. Sakit. Iyon ang unang-unang naramdaman ni Rosario. Isang sakit na tila gumagapang sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan, sa bawat buto ng kanyang katawan. Pagkatapos ay ang lamig. Isang mamasa-masang lamig na nanggagaling sa banig na kanyang hinihigaan. Dahan-dahanan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang malambot na Egyptian cotton sheets ng kanyang kama. Hindi rin ito ang mataas na kisame ng kanyang penthouse na may chandelier na gawa pa sa Italy. Ang bumungad sa kanya ay isang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping dahon ng niyog. Sa ilang butas nito, tumatagos ang sinag ng araw, gumuguhit ng liwanag sa madilim na silid. Ang hangin ay amoy alat at isda. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Isang anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Isang maliit na anino, isang batang babae, marahil nasa 7 o 8 taong gulang, ang lumapit sa kanya. Magulo ang buhok nito at may uling sa pisngi. Ngunit ang mga mata nito ay bilugan, malalaki, at napakalinaw. Tila 2 maitim na perlas na puno ng pag-aalala. Walang salitang lumabas sa bibig ng bata. Sa halip, lumuhod ito sa tabi niya at inilagay ang likod ng palad nito sa kanyang noo na para bang sinusuri kung may lagnat siya. Bahagyang napaurong si Rosario sa pagdampi ng palad ng bata. Isang reaksyon na hindi niya napigilan, na tila ba ang kanyang katawan ay sanay na umiwas sa hindi pamilyar na paghawak. Ngunit ang bata ay hindi natinag. Inalis lang nito ang kamay, tumango na, parang may naintindihan, at mabilis na tumayo. Lumabas ito ng kubo at naiwan si Rosario sa katahimikan. Pinakikinggan lamang ang lagaslas ng alon sa di kalayuan at ang sarili niyang mabigat na paghinga. Sinubukan niyang alalahanin kung paano siya napunta rito. Isang talampas. Malakas na hangin, isang yakap. Pero ang mga imahe ay malabo. Pira-piraso, parang isang panaginip na hindi niya mahawakan. Bumalik ang bata
na may dalang isang maliit na mangkok na gawa sa baon ng niyog. Umaasap pa ito. Inabot nito sa kanya. Isang malabnaw na lugaw, halos tubig na may kaunting butil ng bigas. Isang bahagi ng kanyang pagkatao. Isang bahaging hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Ang gustong tumanggi. Ang gustong magtaas ng kilay at magtanong kung ito na lang ba ang kayang ihain sa kanya. Ngunit ang kumakalam niyang sikmura ay may ibang sinasabi. Ang panghihina ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pangangailangan. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap niya ang mangkok. Bawat subo ay mainit, nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang nanlalamig na katawan. Gising na ba siya, anak? Mula sa sulok, dahan-dahang lumakad ang isang lalaki. Nakayapak ito at ang suot niyang lumatkupas na t-shirt ay may ilang butas. Ang kanyang balat ay sunog sa araw at ang mga braso niya ay matipuno. Halatang sanay sa mabigat na gawain. May hawak siyang tungkod na gawa sa kawayan na ginagamit niyang pang-apa sa sahig na lupa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Mapusyaw ang mga ito. Tila may manipis na ulap na nakatakip at hindi tumitingin sa kahit anong partikular na direksyon. Bulag siya. Lumapit ang bata sa kanyang ama at marahang hinila ang laylayan ng damit nito. Isang maliit na, ang tanging tunog na ginawa niya, na para bang sinasabing, "Opo, tay, gising na siya." Maingat na umupo ang lalaki sa sahig, hindi kalayuan kay Rosario. "Ako si Isda," pagpapakilala niya. "Ito naman ang anak kong si Lira. Pasensya ka na sa aming dampa. Natagpuan ka kasi niya sa dalampasigan kahapon, walang malay." Tumingin si Rosario kay Lira na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang ama. Siya pala ang nakakita sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa siya. "Sino ka, Ginang? Taga saan ka?" Tanong muli ni Mang Isda. Ang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng pag-iingat. Ibinuka ni Rosario ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang pangalang lumabas. Hinalughog niya ang kanyang isipan, pilit na naghahanap ng kahit isang piraso ng impormasyon, isang pangalan, isang lugar, isang mukha. Ngunit wala siyang makita. Ang naroon lang ay isang malawak at nakakatakot na kawalan. Napailing siya, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi ko alam," sabi niya sa basag na tinig. Ang katotohanan ay kasing sakit ng mga sugat sa kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon muli, gustong patunayan sa sarili na may kontrol pa siya. Ngunit ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong katawan. Napasigaw siya ng bahagya at muling bumagsak sa banig. Sa isang iglap, nasa tabi na niya ulit si Lira. Hindi na ito nagatubili. Ang maliliit nitong mga kamay ay sumuporta sa kanyang braso, sinusubukang tulungan siyang humiga ng maayos. Tinitigan ni Rosario ang bata, direkta sa mga mata nito. Sa mundong bigla na lang niyang kinalimutan, ang kahinaan ay isang kasalanan. Ang pagpapakita ng sakit ay isang imbitasyon para tapakan ka. Ngunit sa mga mata ng batang ito, walang paghusga, walang tanong, tanging purong pag-aalala lang. Naiwan siyang mag-isa nang lumabas ang mag-ama para maghanda ng kanilang gagawin sa araw na yon. May iniwan silang isang tabo ng tubig at basahan sa tabi niya. Dahan-dahan niyang sinubukan na punasan ang kanyang mukha. Sa tabi ng banig ay may isang maliit na palanggana na puno ng malinaw na tubig. Sumandal siya sa dingding na sawali at sinilip ang kanyang refleksyon. Ang tumingin pabalik sa kanya ay hindi isang taong kilala niya. Isang dayuhang babae na may buhok na halos puti na ngayon ay magulo at puno ng pinaghalong buhangin at tuyong dugo. Isang mukha na minarkahan ng mga pasa sa pisngi at mga galos sa noo. Mga matang pagod, nalilito, at puno ng takot. Hindi niya ito kilala. Hindi niya kilala ang sarili niya. Napatitig siya ng matagal hanggang sa isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata.
bumagsak sa tubig, at sinira ang imahe ng babaeng hindi niya maalala. Sino ang babaeng ito? Amoy ng tuyong isda at maalat na hangin. Ito ang buhay ni Isko sa loob ng 5 taon. Simple, tahimik, at paulit-ulit. Pagkatapos niyang palayasin sa impyernong tinatawag na Maynila, dito siya sa maliit na nayon sa Batangas nagtago. Dito niya sinubukang kalimutan ang lahat. Ngunit ang nakaraan ay tila isang multo na laging nakahanap ng paraan para magparamdam. Narinig niya ang tsismis mula sa mga istambay sa tindahan ni Aling Nita. May napadpad daw na matanda sa dalampasigan, sabi ng isa. Walang maalala, kawawa naman, mukhang mayaman pa man din. Hindi ito pinansin ni Isko noong una. Maraming kwento sa kanilang lugar. Ngunit nang marinig niyang ang bulag na mangingisdang si Isda at ang pipi nitong anak na si Lira ang kumukop dito, bigla siyang nakaramdam ng kaba. May kung anong bumulong sa kanya na kailangan niya itong makita. Dala ang isang maliit na bayong ng pansit na binili niya para kunwari may dahilan ang kanyang pagbisita. Tinungo niya ang dampa ni Mang Isda. Habang papalapit, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pagpasok niya sa maliit na kubo, naabutan niya ang eksenang hindi niya malilimutan. Nakaupo sa banig ang isang matandang babae, ang likod ay nakasandal sa dingding na sawali. Payat ito, at ang suot niyang damit ay halatang hiram lang. Puno ng galos at pasa ang kanyang mukha at mga braso. At si Lira, ang kanyang pamangkin na hindi siya kilala, ay matiyagang sinusubuan ito ng lugaw. Isang ordinaryong tanawin ng pagdamay. Ngunit nang mag-angat ng tingin ng matanda, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Isko. Ang buhok ay puti na at magulo. Ang balat ay kulubot at sugatan. Ngunit ang mga mata, kahit puno ng pagkalito, nandoon pa rin ang dating talim. Ang hugis ng kanyang panga. Nandoon pa rin ang tigas at ang angas ng isang taong sanay na nasusunod ang lahat. Hindi siya maaring magkamali. Si Doña Rosario Villaverde. Ang bayong ng pansit ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang ingay nito ay hindi man lang napansin ng mga tao sa loob. Biglang bumalik ang lahat. Ang alaala ay sumugod sa kanya na parang isang dambuhalang alon. Nasa loob siya ng isang malamig na opisina. Malamig dahil sa aircon at mas lalong malamig dahil sa babaeng nakaupo sa likod ng malaking lamesa. Nakaluhod siya, nagmamakaawa. Ma'am, pakiusap po, sabi niya noon. Ang boses ay nanginginig. Huwag po ninyong ituloy ang demolasyon. Pamilya po ng kapatid ko ang nakatira doon, ma'am. Ang alaala ng boses ni Doña Rosario ay kasing linaw ng kristal at kasing talim ng yelo. Hindi man lang siya nito tiningnan. Nakapako ang mga mata nito sa mga papeles sa kanyang lamesa. Ang pag-unlad ay may kaakibat na sakripisyo, Isko, sabi nito, na para bang ipinapaliwanag lang ang panahon. Hindi ko kasalanan kung ang pamilya ng kapatid mo ay isa sa mga sakripisyong yon. Pero ma'am, tapos na ang usapan, putol nito. Sa wakas ay nag-angat ng tingin, mga matang walang anumang bakas ng awa. Guards, ilabas niyo na ang basurang ito. Kinaladkad siya palabas ng 2 gwardiya na parang isang sako ng bigas. Iyon ang huling beses na nakita niya si Doña Rosario Villaverde. Ang babaeng sumira sa kinabukasan ng kanyang kapatid. Ang babaeng naging dahilan ng pagkamatay nito sa sama ng loob. Ngayon, ang babaeng yon ay nasa harap niya, walang kapangyarihan, sugatan, at kumakain ng lugaw na inaalok ng apo ng kapatid niya. Isang nag-aalab, nagalit ang unang kumulo sa kanyang dibdib. Isang maitim at matamis na pakiramdam ng paghihiganti. Karma. Ito na ang ganti ng langit. Nasa mga kamay niya ngayon ang buhay ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Pwede niya itong saktan, pwede niya itong ipagkanulo, pwede niya itong hayaang magdusa. Ngunit nang makita niya ang maliliit na kamay ni Lira na maingingat na pinupunasan ang gilid ng bibig ni Rosario, isang ibang damdamin ang pumasok.
Awa. Isang awa na ayaw niyang maramdaman, na tila laso na gumagapang sa kanyang ugat. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata ni Rosario. Hindi mga mata ng isang reyna, kundi mga mata ng isang taong naliligaw at natatakot. Natauhan lang siya nang magsalita si Mang Isda. "O Isko, nandyan ka pala. Anong nangyarit na bitawan mo yang dala mo?" Mabilis na pinulot ni Isko ang bayong. "Wala ito, Isda. Nadulas lang." Pagsisinungaling niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Nag-alala lang ako nang marinig ko ang balita. Dinalhan ko kayo ng kaunting pagkain." Lumapit siya, inilapag ang pansit sa isang maliit na mesa. Pilit niyang iniiwasan ang tumingin ng direkta kay Rosario, ngunit nararamdaman niya ang mga mata nito sa kanya. Mga matang nagtatanong, "Salamat kaibigan," sabi ni Mang Isda. "Ito nga pala ang bisita namin. Hindi pa namin alam ang pangalan." Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Sabihin mo ang totoo. Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw. Sabihin mo kung sino ang demonyong yan. Ngunit ang lumabas sa bibig niya ay ganun ba? Nag-aalala lang ako sa kalagayan niya. Mukhang malubha ang mga tama niya. Ako na ang bahalang maghanap ng mediko bukas. Isang kasinungalingan. Isang plano na biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi pa niya lubos na naiintindihan. Ang matandang babae ay tumingin sa kanya. Isang kislap ng pag-asa ang mababanaag sa mga mata nito. "Kilala po ba ninyo ako?" tanong ni Rosario. Ang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Tinitigan siya ni Isko ng diretso sa mata. Ang reyna ng Makati nagtatanong sa kanya, ang dating hardinero, kung sino siya. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagbabago sa balanse ng mundo. Sa isang iglap, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Pinatay ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. "Hindi," sagot niya. Ang bawat salita ay maingat at kalkulado. "Ngunit, maaari kitang tawaging Nena." Lumipas ang mga araw na naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Ang katawan ni Nena ay unti-unti nang gumagaling. Ang mga pasa ay naglaho, at ang mga sugat ay naghilom. Nag-iwan ng mga pilat na nagsisilbing mapa ng isang buhay na hindi niya matandaan. Ang kanyang mga kamay, na dati marahil makinis at alaga, ay ngayon nagkakaroon na ng kalyo. Mga marka ng paghiwa ng sibuyas, pagtatali ng lambat, at pag-igib ng tubig. Ang pangalang Nena ay naging kasing natural na sa kanya gaya ng paghinga. Sa umaga, tinutulungan niya si Mang Isda na ayusin ang mga lambat nito. Sa tanghali, siya ang naghahanda ng kanilang simpleng pananghalian, inihaw na isda at kanin. At sa hapon, ang buong mundo niya ay umiikot sa paghihintay sa pagdating ng isang maliit na batang hindi nagsasalita. Si Lira. Ang batang yon ang naging araw niya. Natutunan niya ang lengguwahe nito na hindi gumagamit ng salita. Isang pagturo sa ulap ay nangangahulugang uulan. Ang pagtapik sa tiyan ay nangangahulugang gutom na ito. At ang mahigpit na paghawak sa kanyang kamay ay nangangahulugang masaya ito. Isang hapon, habang sila'y nakaupo sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, ipinakita sa kanya ni Lira ang pinakamahalaga nitong kayamanan. Mula sa isang maliit na supot na laging dala ng bata, inilabas nito ang isang luma at kupas na cassette player. Kulay asul ito dati, pero ngayoy halos puti na dahil sa sira ng araw at alat ng hangin. Pinindot ni Lira ang play button. Isang mahinang click ang narinig na sinundan ng isang tuloy-tuloy na tunog ng pag-ikot at mahinang hissing sound. Walang musika, walang boses, ingay lang. Ngumiti si Lira at isinandal ang ulo sa balikat ni Nena na para bang nakikinig sa pinakamagandang kanta sa buong mundo. Para kay Lira, hindi ito sirang laruan. Ito ang alaala ng kanyang ina, ang tanging bagay na naiwan nito para sa kanya. Ngumiti na lang din si Nena at hinaplos ang magulong buhok ng bata.
Para sa kanya, isa lang itong piraso ng plastik. Isang walang kwentang bagay. Hindi niya alam na ang hawak ng bata ay isang bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Sa parehong sandaling yon, ilang kubo ang layo, nakaupo si Mang Isko sa dilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa maliit at basag na screen ng kanyang luma at di keypad na cellphone. Mahina ang signal sa kanilang lugar, pero sapat na para makapanood siya ng isang delayed na video ng balita. Napanood niya ang marangyang memorial service para kay Doña Rosario Villaverde. Napanood niya ang pekeng mga luha ni Eileen habang nagbibigay ito ng talumpati. Napanood niya si Enrique na nakatayo sa tabi nito, mukhang isang kaluluwang ligaw, isang manikang walang buhay, isang kasinungalingan, isang malaking palabas. At ang buong Maynila, ang buong Pilipinas, ay naniniwala. Pinatay niya ang video, nanginginig ang mga kamay sa galit. Sa loob ng ilang buwan, pinanood niya si Nena. Nakita niya itong matuto, mag-alaga at ngumiti. Isang ngiting hindi niya kailanman nakita sa mukha ni Doña Rosario. Isang bahagi niya ang gustong maniwala na nagbago na ito. Pero ang isang bahagi ay hindi makalimot. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Mula sa isang tagong bulsa, kinuha niya ang isang luma at lukot-lukot na litrato. Isang litrato niya, kasama ang isang nakangiting babae, nakarga-karga ang isang sanggol na may bilugang mga mata, ang kanyang kapatid. At ang sanggol na si Lira, pinagmasdan niya ang masayang mukha ng kapatid niya, bago pa ito nilamon ng lungkot at sakit dahil sa pagkawala ng kanilang tahanan. Isang pumatak na luha ang tumulo mula sa mata ni Mang Isko, bumagsak sa litrato. "Kapatid ko," bulong niya sa hangin. "Patawarin mo ako." Hindi niya alam kung para saan ang patawad na yon. Patawad dahil hindi niya naipagtanggol ang mga ito noon? O patawad para sa gagawin niya ngayon? Kinabukasan, habang tinutulungan ni Mang Isko si Mang Isda na ayusin ang ilang butas sa kanilang bubong, naglalaro lang sa ibaba si Lira, kasama si Nena. Biglang nadulas ang paa ni Mang Isko sa isa sa mga biga. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog. Sa kanyang gulat, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. Isang pangalan mula sa nakaraan. "Mag-ingat ka, Doña Rosario." Ang pangalang yun ay tumama kay Nena na parang isang kidlat. Nabitawan niya ang hawak niyang mga kabibe. Ang ugong ng alon ay biglang nawala. Ang buong mundo niya ay umikot. Rosario. Isang matalas na sakit ang biglang kumirot sa likod ng kanyang mga mata. Isang imahe ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Isang malamig na mukha, isang pekeng ng ngiti, at ang pakiramdam ng pagbagsak. Napahawak siya sa kanyang ulo, napasigaw ng mahina. "Nena, ayos ka lang?" tanong ni Mang Isko na mabilis na nakababa mula sa bubong. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Tumingin si Nena sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki, puno ng tanong at bagong nahanap na takot. "Sino? Sino si Rosario?" Ang leather na upuan sa likod ng malawak na mahogany desk ay malamig, kasing lamig ng kapangyarihan. Ito ang paboritong upuan ni Doña Rosario. Ngayon, kay Eileen na ito. Pinapaikot-ikot ni Eileen ang isang mamahaling ballpen sa kanyang mga daliri habang pinagmamasdan ang mga miyembro ng board na nakaupo sa paligid ng conference table. Ang mga mukha nila, mga mukhang dating tumitingin sa kanya na parang isa lang siyang palamuti sa braso ni Enrique, ay puno na ngayon ng takot at pag-iingat. "Mr. De Castro," sabi ni Eileen. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. 20 taon ka nang nagsisilbi sa kumpanyang ito, hindi ba? Ang matandang lalaki sa dulo ng lamesa ay tumango, bahagyang ngumiti. "Opo, Ma'am Eileen, mula pa noong nagsisimula pa lang si Doña Rosario." "Magaling," sabi ni Eileen at inilapag ang ballpen. "At sa loob ng 20 taon,
natuto kang maging kampante. Ang sales figures ng iyong departamento ay bumabagsak sa loob ng 3 magkakasunod na quarter. Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. You're fired. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Si Mr. De Castro ay namutla, napanganga na parang isang isdang inalis sa tubig. Walang naglakas loob na magsalita. Ito ang kapangyarihan. Isang salita lang niya, at ang buhay ng isang tao ay nawawasak. Ninamnam niya ang sandali. Ang buhay niya ay isang malaking pag-arte. Sa umaga siya ang CEO, ang bagong donya. Sa gabi, pag-uwi niya sa mansyon, isa na namang papel ang kanyang ginagampanan, ang nag-aalalang asawa. Naabutan niya si Enrique sa kanilang library, hawak ang isang baso ng whiskey, nakatitig sa malaking painting ni Doña Rosario na nakasabit sa dingding. Hindi ko na kaya, Eileen, bulong ni Enrique, hindi lumilingon. Gabi-gabi, napapanaginipan ko siya, ang pagbagsak niya, ang mga mata niya. Lumapit si Eileen at inayos ang kwelyo ng asawa. Ang amoy ng alak ay nanunuot. Napangiwi siya sa pagkasuklam. Tumigil ka na nga sa paglalasing, Enrique. Hindi yan makakatulong. Ikaw. Bigla itong humarap sa kanya, ang mga matay namumula. Wala ka bang nararamdaman? Wala ka bang konsensya? Hinarap siya ni Eileen, walang takot. Ang konsensya ay para sa mga mahihina. Ginawa natin ang dapat gawin. Ngayon, panindigan mo. Dahil pareho tayong babagsak kung bibitaw ka. Tinalikuran niya ito, ang bawat hakbang ay may bigat ng paghamak. Para sa kanya, si Enrique ay isang kasangkapan na nagamit na. Sira at wala ng silbi, ngunit ang trono niya ay hindi kasing tatag ng inaakala niya. Habang siya ay nasa gitna ng isang marangyang party na siya mismo ang nag-organisa, tumunog ang isang pangalawang cellphone na tago sa kanyang clutch. Isang numerong hindi nakasave. Lumayo siya sa karamihan at sinagot ito. Nasaan na ang pera ko, Eileen? Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Naramdaman ni Eileen ang paglamig ng kanyang pawis sa batok. Malapit na. Just give me more time. Wala ka ng oras. Akala mo ba hindi ko nababalitaan? Ang reyna ka na ng Villaverde Empire. 1 linggo, Eileen. O baka gusto mong malaman ng buong alta sosyedad kung sino talaga ang kinukupkop nilang ahas. Click. Pinatay na ang tawag. Napahigpit ang hawak ni Eileen sa telepono. Ang ngiti niya ay nanigas. Kailangan niya ng pera. Malaking pera. At mabilis. Kinabukasan, bilang bahagi ng kanyang pagpapabango sa publiko, nag-organisa siya ng isang charity event sa isang maliit na bayan sa Batangas. Isang pamimigay ng school supplies sa mga mahihirap na bata. Ang lahat ay para sa kamera. Ang mga ngiti, ang mga yakap sa mga batang marurungis, lahat ay peke. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga tao, napatingin siya sa isang batang babaeng pipi na nakaupo sa isang tabi, malayo sa ibang mga bata. May kalaro itong isang luma, kupas na cassette player. Napataas ang kilay ni Eileen. Basura! Hindi niya alam na ang basurang yon ang magiging katapusan niya. Binaliwala niya ang bata at nagpatuloy sa pagngiti sa mga kamera. Pagbalik niya sa opisina, pagod ngunit kontento sa kanyang pag-arte, tinawagan niya ang kanyang abogado. Kailangan na niyang simulan ang proseso para mailipat ang mga assets sa kanyang pangalan. Ngunit ang sagot ng abogado ay isang bombang sumabog sa kanyang tahimik na mundo. I'm sorry, Ma'am Eileen. But there's a problem, sabi ni Attorney Gomez. Sinuri ko ang lahat ng dokumento. Doña Rosario called me about changing her will, but she never got to sign the new one. Hindi opisyal. Anong ibig mong sabihin? It means the old will still stands, ma'am. At ayon sa lumang testamento, ang halos lahat ng voting shares at kontrol ng kumpanya ay mapupunta sa kanyang nag-iisang anak. Kay Sir Enrique, ikaw ay secondary beneficiary lamang. Nabitawan ni Eileen ang telepono. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga.
Si Enrique. Si Enrique ang may kontrol, ang mahinang lalaki, ang lasinggero, ang sirang kasangkapan. Ang papet na akala niya ay kontrolado niya, ay biglang naging ang taong may hawak ng lahat ng tali. Napatingin siya sa malaking upuan ng CEO. Ang tronong pinaghirapan niyang agawin ay bigla na lang gumuho sa ilalim niya. Ang pangalang Rosario ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Nakatitig si Nena kay Mang Isko, naghihintay ng sagot. Ngunit ang sagot ay hindi nanggaling sa kanya. Nanggaling ito sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan na bigla na lang nagliwanag. Para siya ng isang taong nalulunod na biglang nakaalala kung paano huminga. Ngunit ang hangin na kanyang nilanghap ay hindi nagbigay buhay. Ito ay lason. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng amoy ng mamahaling pabango at malamig na aircon. Ang tunog ng alon ay naging matinis na pagring ng telepono. Ang payapang dampa ay naging isang malawak na opisina sa tuktok ng isang gusaling salamin. Isang eksena ang buong-buong bumalik sa kanya. Isang lalaking nakaluhod sa sahig na gawa sa marmol, nagmamakaawa. Si Isko. Ngunit mas bata pa noon at ang mga mata ay puno ng desperasyon. May ipinapakita itong isang litrato, isang babaeng nakangiti at isang sanggol. "Ma'am, pakiusap po." Ang boses niya mismo ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, malamig at walang pakialam. Ang pag-unlad ay may kaakibat na sakripisyo, Isko. Ang sakripisyo. Ang sakripisyo ay hindi lang numero sa isang dokumento. Hindi lang isang piraso ng lupa sa mapa. Ito ay ang babaeng nakangiti sa litrato. Ang kapatid ni Isko, ang ina ni Lira. Isang malakas na hindi ang kumawala sa kanyang mga labi. Napahawak siya sa kanyang ulo habang ang mga alaala ay walang tigil na bumubuhos na parang isang sirang dam. Ang pagbabago sa testamento, ang pekeng family bonding sa Batangas, ang yakap ng kanyang anak, "Patawad, Mama," ang tulak, ang pagbagsak, ang lahat ay bumalik ng may nakakayanig na kalinawan. Hindi siya si Nena, siya si Doña Rosario Villaverde, isang reyna na pinagtaksilan, ngunit ang sakit ng pagkakataksil ay walang-wala. Kumpara sa bigat ng katotohanang kasunod nito, napatingin siya kay Lira na ngayon ay nakatayo sa isang tabi. Ang mga mata ay puno ng pagkalito at takot sa biglaang pagsigaw niya. Ang batang kumupkop sa kanya, nag-alaga sa kanyang mga sugat at nagturo sa kanya kung paano muling ngumiti ay ang parehong bata na sinira niya ang buhay. Inalis niya ang tahanan nito, inalis niya ang kinabukasan nito, inalis niya ang ina nito. Ito ang kabayaran, ito ang impyerno, hindi ang pagbagsak mula sa talampas, kundi ang mabuhay kasama ang mga taong sinaktan mo at maramdaman ang kanilang kabutihan. "Alam mo ba?" tanong niya kay Mang Isko. Ang boses niya ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa isang damdaming mas malalim, mas masakit. "Alam mo ba kung sino ako?" Sa simula pa lang, hindi makatingin ng diretso si Mang Isko. Tumango lang ito. Isang tawang walang saya ang lumabas sa lalamunan ni Rosario. Isang tawa na puno ng sakit. "At hinayaan mo ako. Hinayaan mong alagaan ako ng apo ng kapatid mo. Bakit? Para pahirapan ako? Para pagtawanan ako?" "Hindi," mahinang sagot ni Mang Isko. Sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. "Dahil nakita ko kung paano kanya tingnan at kung paano mo siya tingnan pabalik." Gumuho ang lahat ng lakas ni Rosario. Napaluhod siya sa sahig na lupa. Ang mga luha na matagal nang natuyo ay bumuhos na parang ulan. Hindi ito mga luha ng pagkawala. Ito ay mga luha ng kasalanan. Ito ang kanyang all is lost moment. Hindi dahil nawala ang kanyang yaman, kundi dahil sa sandaling ito, nawala ang huling piraso ng kanyang pagiging inosente. Nakita niya ang sarili niya para sa kung ano talaga siya. Isang halimaw. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat.
Si Lyra. Hindi maintindihan ng bata kung ano ang nangyayari. Ngunit nakita nito ang isang taong nasasaktan. At ang una nitong reaksyon ay ang dumamay. Lalong napahagulgol si Rosario sa pagdampi ng kamay ng bata. Para itong isang nagbabagang bakal sa kanyang balat. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Umupo siya sa labas ng kubo, nakatanaw sa madilim na dagat. Lumapit si Mang Isko at umupo sa tabi niya. Nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Siya si Lyra, sabi ni Rosario. Ang boses ay paos. Siya yung nasa litrato. Oo, sagot ni Isko. Anong nangyari sa kapatid mo? Huminga ng malalim si Isko. Namatay siya sa sakit. Pero ang totoo, namatay siya sa lungkot. Simula nang mawala ang lahat, hindi na siya muling ngumiti. Ipinikit ni Rosario ang kanyang mga mata. Tinatanggap ang bawat salita na parang suntok. Handa na akong harapin ang lahat, Isko. Sabi niya, binubuksan ang kanyang mga mata na may bagong determinasyon. Handa na akong pagbayaran ang mga kasalanan ko. Tinitigan siya ni Isko ng matagal. Pagkatapos, tumayo ito at pumasok sa kanyang kubo. Bumalik ito na may dalang isang bagay, isang luma, kupas na cassette player, ang laruan ni Lyra. Inilapag niya ito sa pagitan nilang dalawa. May isa pa tayong problema. Nagdududang tiningnan ito ni Rosario. Ang laruan ni Lyra. Noong araw na yon, sa Batangas, paliwanag ni Isko. Nagkataong naglilinis ako sa rest house na malapit sa Talampas. Narinig ko silang nag-aaway, si Eileen at si Enrique. Malakas, tungkol sa pera, sa testamento. Sinubukan kong i-record gamit ang lumang recorder ng kapatid ko na napulot ko, pero sira na yata. Kinuha ni Isko ang cassette player. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pero subukan natin. Pinindot niya ang play button. Ang pamilyar na hissing sound lang ang kanilang narinig sa simula. Katahimikan. Akala ni Rosario ay wala itong laman. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, sa gitna ng ingay ng hangin na na-record, isang boses ang marahan na narinig. Basag ito at nanginginig. Halos isang bulungi. Hindi ko kaya, Eileen. Ina ko siya. Ang boses ni Enrique. Malinaw. Hindi maikakaila. Ang bigat ng katotohanan ay may kasama na ngayong isang matalim na sandata. Ang boses ni Enrique, kahit mahina at basag, ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na parang isang kulog. Paulit-ulit itong pinatugtog ni Isko at Rosario sa tabi ng isang maliit na kandila na siyang tanging liwanag nila. Bawat pag-ulit, mas lalong lumilinaw ang kataksilan, mas lalong tumitibay ang ebidensya. Hindi ko kaya, Eileen. Ina ko siya. Pagkatapos ay isa pang boses, mas matigas at walang pakialam, ang sumagot. Ang boses ni Eileen. Isang tulak lang, Enrique. At lahat ng ito ay magiging atin. Napatigil sa paghinga si Rosario. Naroon ang katotohanan, nakakulong sa isang piraso ng magnetic tape sa loob ng isang lumang laruan. Tumingin siya kay Isko. Ang mga mata na dati puno ng kawalan ng pag-asa ay ngayoy nagliliyab sa isang bagong apoy. Hindi ito ang apoy ng paghihiganti. Ito ay ang apoy ng katarungan. Ito na, sabi niya. Ang boses ay matatag sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang kanyang alaala. Ito na ang kailangan natin. Si Mang Isko ay tumango. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang dating hardinero at ang dating reyna ngayon ay magkakampi. Pinag-isa ng isang layunin. Sa sumunod na mga araw, ang kanilang munting dampa ay naging isang war room. Hindi sila gumamit ng mga mapa o mamahaling teknolohiya. Ang ginamit nila ay ang talino at karanasan na hinubog ng kanilang magkaibang mundo. Si Rosario, gamit ang kanyang kaalaman sa pagpapatakbo ng isang imperyo, ay naglatag ng estratehiya. Hindi natin sila pwedeng basta na lang isumbong sa pulis.
Paliwanag niya. Masyadong makapangyarihan si Eileen. Kayang-kaya niyang bayaran ang lahat. Kailangan nating ilabas ang katotohanan sa paraang hindi niya makokontrol sa harap ng lahat. Si Mang Isko naman, gamit ang kanyang mga koneksyon mula sa maraming taon ng pagsisilbi sa mga mayayaman, ang nagsilbing tagakalap ng impormasyon. May kaibigan ako, sabi ni Isko isang gabi habang nag-uusap sila. Dati kong kasamahan sa Villaverde Mansion, nasa security team na siya ngayon ng Manila Cathedral. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Rosario. Ang libing, bulong niya. Gaganapin nila ang pekeng libing ko. Doon, sa harap ng buong alta sosyedad at ng media. Iyon ang perpektong entablado. Tinawagan ni Isko ang kanyang kaibigan gamit ang luma niyang cellphone. Nagkunwaring nakikibalita lang. Sa gitna ng kanilang usapan, kaswal niyang itinanong ang tungkol sa libing. Kinumpirma ng kaibigan niya ang petsa at oras. At ang pinakamahalaga, nakuha ni Isko ang impormasyon tungkol sa sound system ng simbahan. Maari daw akong pumasok sa control room, sabi ni Isko pagkatapos ng tawag. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Basta't maaga akong darating, kilala pa rin nila ako bilang Manong Isko. Habang papalapit ang araw, naghahanda si Rosario sa sarili niyang paraan. Isang gabi, sa liwanag ng kandila, kumuha siya ng isang papel at panulat na hiniram niya mula sa tindahan ni Aling Nita. Sumulat siya. Hindi ito isang sulat ng galit o panunumbat. Ito ay isang testamento. Ang tunay niyang huling habilin. Bawat salita ay maingat niyang pinili. Bawat pangungusap ay nagmula sa isang pusong nagbago na. Nang matapos, tinupi niya ito at ibinigay kay Isko. Pagkatapos ng lahat, Isko, sabi niya, ano man ang mangyari sa akin, ibigay mo ito sa abogado ko, si Attorney Gomez. Siguraduhin mong mababasa ito ng lahat. Dumating ang araw ng libing. Si Rosario ay nanatili sa dampa. Hindi siya kailangang naroon. Ang boses niya mula sa nakaraan na nakakulong sa cassette tape ang siyang aarte para sa kanya. Pinanood niya si Mang Isko na maghanda. Mula sa isang lumang baul, inilabas nito ang kanyang dating uniforme, isang puting polo at itim na pantalon. Plansado at malinis, isinuot niya ito. Sa isang iglap, hindi na siya isang simpleng mangingisda. Siya na ulit ang tapat at respetadong katiwala. Maingat niyang ibinulsa ang cassette tape. Kinuha niya ang isang maliit na bayong. Bago siya umalis, humarap siya kay Rosario. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumingin si Rosario sa labas, kung saan naglalaro si Lira sa dalampasigan. Para sa kanya. Sagot ni Rosario, ang boses ay puno ng determinasyon. Matagal na akong handa. Tumango si Isko. Lumabas siya ng dampa at nagsimulang maglakad patungo sa sakayan ng bus papuntang Maynila. Isang ordinaryong lalaki na may dalang isang bayong. Walang sino mang mag-aakala na sa loob ng bayong na yon ay ang katotohanang yayanig sa pinakamatataas na antas ng lipunan. Sa Manila Cathedral, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga puting bulaklak at mamahaling pabango. Ang mga pinakamayayaman at pinakakilalang tao sa Pilipinas ay naroroon, lahat ay nakasuot ng itim. Sa harap malapit sa isang marangyang kabaong na walang laman, nakaupo si Enrique, nakatulala. Sa tabi niya, si Eileen, ang kanyang mukha ay natatatakpan ng isang itim na bilo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa perpektong pag-arte ng pagluluksa. Nagsimula na ang seremonya. Nang oras na para sa eulogy, dahan-dahang tumayo si Eileen. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pulpit. Bawat hakbang ay puno ng drama. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya. Ang buong simbahan ay tahimik, naghihintay. Humawak siya sa mikropono, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita. Ang boses ay basag at puno ng pekeng pighati sa likod. Sa isang maliit at madilim na control room, ipinasok ni Mang Isko ang isang lumang cassette tape.
Sa sound system ng simbahan, inilagay niya ang kanyang daliri sa play button at naghintay. Ang boses ni Eileen ay umaagos sa loob ng simbahan na parang isang malungkot na awit. Hindi lamang siya isang ina sa akin, sabi niya. Ang bawat salita ay maingat na pinili para pukawin ang damdamin. Siya ay isang inspirasyon, isang haligi, ang ilaw na gumagabay sa aming pamilya. Ang mga tao ay nakikinig ng may paghanga. Ang mga kamera ay nakatutok. Kinukunan ang bawat pekeng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi sa likod ng itim na belo. Sa sandaling iyon, si Eileen ay hindi isang manugang. Siya ay isang santa, isang martir. Naramdaman niya ang alon ng simpatya mula sa lahat. Ito ang kanyang pinakamahusay na pag-arte. Naramdaman niyang nasa tuktok na siya. Ang huling hadlang, ang opinyon ng publiko, ay nasa kanyang mga palad na. Tapos na ang laban. Panalo na siya. At kahit wala na siya sa aming piling, pagpapatuloy niya, inihahanda ang kanyang pangwakas na linya. Ang kanyang alaala ay mananatili sa aming mga puso magpakailanman. Natapos ang kanyang talumpati sa isang mahinang hikbi. Isang perpektong pagtatapos. Naghanda siya para sa palakpakan ng simpatsya. Ngunit ang pumalit ay hindi palakpakan. Isang matinis na feedback mula sa mga speaker ang biglang bumasag sa solemning katahimikan na nagpatalon sa lahat sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay katahimikan, 1 segundo, 2, at biglang isang tunog ang pumuno sa buong katedral, ang tunog ng malakas na hangin at ugong ng alon. Napakunot ang noo ng lahat. Ano ito? Isang technical problem? Tumingin si Eileen nang may pag-aalala sa sound booth sa likuran. At doon, narinig niya ito. Isang boses mula sa bangungot. Isang boses na pinilit na niyang kalimutan. Ang basag at nanginginig na boses ni Enrique. Hindi ko kaya, Eileen. Ina ko siya. Naging yelo ang dugo sa mga ugat ni Eileen. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Hindi maari. Ang buong simbahan ay napuno ng bulungan. Nagtitinginan ng mga tao, naguguluhan. Pagkatapos, ang kanyang sariling boses, malamig, walang awa, demonyo. Isang tulak lang, Enrique. At lahat ng ito ay magiging atin. Kung ang unang boses ay isang bulong, ang pangalawa ay isang kulog. Isang kulog na yumanig sa pundasyon ng simbahan, sa pundasyon ng lipunan na naroroon. Ang kasinungalingan ay biglang nahubaran. Ang maskara ay biglang natanggal. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng cassette to tape. Ang hissing sound na tila isang ahas na tumatawa sa sulok. Lahat ng mga mata na kanina lang ay puno ng awa ay ngayon nakatutok kay Eileen na parang mga kutsilyo. Mga matang puno ng gulat, pagkasuklam at panlalait. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob ng 5 segundo. Hindi, sigaw niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagtanggi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa kanyang upuan, isang sigaw na puno ng sakit at kabaliwan ang kumawala. Si Enrique. Tumayo siya. Nanginginig ang buong katawan. Ang mukha ay parang isang taong nakakita ng multo. Itinuro niya si Eileen. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Ikaw! Sigaw niya. Ang boses ay basag sa galit at pagsisisi. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Demonyo ka. Pinilit mo ako. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera na kanina'y kumukuha ng kanyang pekeng pagluluksa ay ngayoy kinukunan ng kanyang pagbagsak. Ang mga taong kanina'y nakikiramay ay ngayoy mabilis na lumalayo sa kanya na para bang siya ay may nakakahawang sakit. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng katedral. Ang sikat ng araw mula sa labas ay gumuhit ng isang silueta. Isang babae. Nakasuot ng simpleng bestida,
Ang kanyang puting buhok ay nakapusod lang. Naglakad siya papasok sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay mabagal ngunit matatag. Ang mga bulungan ay huminto. Ang kaguluhan ay natigil. Lahat ay napatingin sa kanya, hindi makapaniwala. Si Doña Rosario Villaverde. Buhay. Naglakad siya. Nilagpasan ang nagwawalang si Enrique. Nilagpasan ang mga nabiglang mukha ng mga taong dati niyang kaibigan at kaaway. Nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harap. Tumayo siya sa tabi ng walang laman na kabaong at humarap sa babaeng nakatayo pa rin sa pulpit na ngayon ay parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mga mata ni Eileen ay nanlalaki sa takot. Napaurong siya. "Hindi! Patay ka na!" Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi nagsalita si Rosario. Tinitigan niya lang si Eileen, hindi nang may galit, hindi nang may paghihiganti, kundi nang may isang bagay na mas masakit pa. Awa. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Ang ingay ng kanilang mga radyo at ang kanilang mabilis na pagpasok ang tuluyang bumasag sa spell. Hinawakan nila ang braso ni Eileen. Hindi na siya pumalag. Wala nang natira sa kanya. Ang tapang, ang talino, ang kasamaan, lahat ay naglaho. Ang natira na lang ay isang babaeng talunan, nakatitig sa multo ng babaeng sinubukan niyang patayin. Habang dinadala si Eileen palabas, napatingin siya sa huling pagkakataon kay Rosario. At sa mga mata ng matanda, nakita niya ang kanyang tunay na sentensya. Hindi ang kulungan, kundi ang katotohanang habang buhay siyang magiging isang kasinungalingan, habang ang babaeng gusto niyang burahin ay nabuhay muli mula sa kanyang mga abo, hindi para bawiin ang trono, kundi para ipakita sa lahat kung ano ang tunay na kapangyarihan. Ang kaguluhan sa Manila Cathedral ay naging pambansang iskandalo sa loob lamang ng ilang oras. Ang pangalan ng mga Villaverde na dati simbolo ng kapangyarihan at yaman ay ngayon naging simbolo ng kasinungalingan at pagtataksil. Si Eileen ay ikinulong. Sa harap ng napakatibay na ebidensya at ng testimonya mismo ni Enrique, wala siyang nagawa. Ang kanyang mga ari-arian ay ni-freeze. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay biglang hindi na siya kilala. Ang pinakamalupit na parusa para sa kanya ay hindi ang rehas, kundi ang pagkawala ng lahat ng bagay na pinahalagahan niya. Status, respeto, at ang paghanga ng mga taong hinangad niyang maging kauri. Si Enrique naman ay ipinasok sa isang mental health facility. Ang kanyang pag-iisip ay tuluyang gumuho matapos ang mga pangyayari. Sa huling pagbisita ni Rosario, hindi na siya nito halos nakilala. Nakaupo lang ito sa isang sulok, umiiyak at paulit-ulit na ibinubulong ang salitang mamamling, patawad. Walang sinabi si Rosario. Hinawakan niya lang ang kamay nito saglit. Isang pagdampi na hindi na naglalaman ng galit, kundi ng isang malalim at masakit na lungkot para sa anak na nawala sa kanya. Hindi dahil sa kamatayan, kundi sa kahinaan. Marami ang nag-akala na babalik si Doña Rosario Villaverde sa kanyang trono, na muli niyang pamumunuan ang Villaverde Empire ng may mas matigas na kamay. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Sa halip, nagpatawag siya ng isang huling press conference. Ngunit hindi ito ginanap sa loob ng kanyang naglalakihang gusali. Ginanap ito sa isang simpleng function room. Humarap siya sa mga kamera. Hindi suot ang kanyang mga signature na damit at alahas. Nakasuot lang siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay walang ayos. Sa tabi niya ay si Atty. Gomez at si Mang Isko. Hindi ako naparito para bawiin ang aking kumpanya. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Naparito ako para tapusin ang sinimulan ko. Binigyan niya ng hudyat si Atty. Gomez. Tumayo ang abogado at binasa ang sulat na isinulat ni Rosario sa liwanag ng kandila. Ang nilalaman nito ay yung manig sa mundo ng negosyo. Ang buong Villaverde Empire, lahat ng assets nito, lahat ng lupa, lahat ng pera, ay hindi ipapamana kanino man. Ito ay bubuwagin at ililipat
sa isang bagong tatag na foundation, ang Lira Foundation. Ang layunin ng foundation, ayon sa dokumento, ay ang magbigay ng kabuhayan, edukasyon at tahanan sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng mga mapanirang pag-unlad na isinagawa ng kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang unang proyekto nito, ang muling pagtatayo ng komunidad na winasak nila sa Batangas. Ang mamamahala sa foundation bilang chairman ay walang iba kundi si G. Francisco Isco Reyes. Pagkatapos ng anunsyo, hindi na sumagot ng anumang tanong si Rosario. Tumayo lang siya at umalis. Iniwan ang isang mundong naguguluhan at humahanga. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Rosario sa nayon sa tabi ng dagat. Hindi na siya si Doña Rosario, ang reyna ng Makati. Hindi na rin siya si Nena, ang babaeng walang alaala. Siya na lang ay si Rosario. Dahan-dahan siyang naglakad sa buhanginan. Hinubad niya ang kanyang sapatos at hinayaan ang mga paa niyang maramdaman ang init ng buhangin at ang lamig ng tubig dagat. Sa di kalayuan, nakita niya si Lira, nag-iisa pa ring naglalaro sa dalampasigan. Ngunit ngayon, may bago na itong laruan. Isang set ng mga pangkulay at papel na bigay ni Mang Isko. Lumapit si Rosario. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, sa harap ng batang minsang sinira niya ang buhay, lumuhod siya sa buhanginan. Hindi siya humingi ng tawad dahil alam niyang walang salita ang sapat para doon. Sa halip, iniabot niya lang ang kanyang kamay na kalahad. Isang alok ng katahimikan, tumingin si Lira mula sa kanyang ginuguhit. Tinitigan nito ang matanda. Ang mga mata ay kasing linaw pa rin ng dati. Tinitigan nito ang kamay na nakalahad. Isang kamay na may mga peklat at kalyo. Pagkatapos ng isang mahabang sandali, ibinaba ni Lira ang kanyang Crayola. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng palad ni Rosario. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ibinuka ni Lira ang kanyang bibig at sa unang pagkakataon, isang tunog ang lumabas. Hindi ito isang salita, isang munting isang pagsubok, isang koneksyon. Napapikit si Rosario at naramdaman niya ang pagpatak ng isang huling luha sa kanyang pisngi. Ang luha ay hindi na mapait. Ito ay mapayapa. Naramdaman niya ang init mula sa kamay ng bata. Narinig niya ang ugong ng alon at nalanghap niya ang alat ng hangin. Dito, sa harap ng isang batang hindi nagsasalita, sa isang dalampasigang dati. Lugar lang sa mapa para sa kanya. Sa wakas, ay naintindihan ni Doña Rosario Villaverde. Ang tunay na yaman ay hindi ang mga gusaling pag-aari mo. Ito ay ang kakayahang magtayo muli ng mga bagay na sinira mo. At ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang kunin ang lahat. Ito ay ang tapang na ibigay ang lahat pabalik.